So, mga kapatid, 2019, kailangan dumating tayo sa punto ng word na defining moments. Ma-define natin yung ating mga sarili sa harapan ng Panginoon at sa harapan ng ating mga mahal sa buhay. Kung inyong mababantayan, may marami tayong mga tanong sa buhay na kailangan nating maintindihan. Ito yung mga misteryo ng buhay. Kaya ang pamagat na aking nasagap kahapon, nung isang linggo pa, is all about let God be God. Let God be God. Hayaan mo ang Diyos siyang maging Diyos sa lahat ng bagay. Hayaan mo siya ang Diyos ang magiging hawak sa lahat ng sitwasyon sa buhay. Alam nyo, ang misteryo ng buhay, dapat nating maintindihan na may mga tanong, mga kapatid, na hindi po natin yan kayang sagutin. Yan yung una. Yan yung misteryo ng buhay. May mga tanong tayo sa buhay na wala pong sagot. At di natin kayang sagutin. Yan yung mga tanong sa buhay. At ito yung mga misteryo sa buhay na meron ding mga tanong sa buhay, may mga pangyayari din sa buhay na hindi rin natin kayang i-explain. Kapos tayong i-explain, kapos tayong ipaliwanag. Yan ang misteryo ng buhay. Pangatlo, mga kapatid, meron ding area o mga bagay sa buhay na hindi natin kayang baguhin. Wala o talaga, kapuso tayong baguhin. Kapos na ang ating lakas na baguhin yan. Di natin kayang baguhin. Wala tayong magawa. Yan yung misteryo ng buhay. Pang-apat, mga kapatid, may mga bagay sa buhay natin na nangyayari na hindi tayo ang may kontrol. Hindi tayo ang may kontrol ng sino man, kagaya ng ating mga anak na kung saan ay pag pumasok sila sa school, alam niyo po ba na hindi na natin yan kontrol. Pag sila'y lumabas sa bahay, hindi na natin yan kontrol. Yan yung mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Yan yung misteryo ng buhay. Panglima, mga kapatid, may mga bagay na nangyayari sa ating paligid na hindi natin kayang pigilin. We cannot stop. Hindi natin kayang pigilin. Meron ding mga bagay na nangyari sa ating buhay na hindi rin tayo ang responsable. Hindi tayo ang may responsibility, may responsable sa kanila. Kaya kung iisip nyo, gaya pa ng isang anak natin pagdating sa pagkain, pag hindi mo yan mapakain, mga kapatid, siya ang mananagot. Kasi bakit? Sino ang lulusog? Sino ang magugutom? Pag di siya kumain, pwede ba tayong kumain para sa kanila? Pwede rin ba tayo ang mungumuya at lumulon para sa kanila? So may mga bagay na hindi po tayo ang responsable. Na yung may katawan ang responsable sa sarili niya. Kaya kung inyong mababantayan, maging sa encounter natin sa Panginoon, may kanya-kanya kayong encounter na personal sa buhay nyo na ikaw yung tutugon, walang ibang makagagawa niyan kundi ikaw. At walang aako niyan at wala ding pwedeng umako niyan. Dahil ikaw talaga ang siyang haharap isang araw, walang haharap para sa'yo, para may padrino ka. Ikaw po talaga ang haharap niyan. Iyan po yung dapat maintindihan natin. Yan yung isa sa pang-anim. At sa pang-pito, may mga bagay na nangyayari sa buhay natin na hindi tayo pwedeng lumampas. Hindi ka pwedeng lumampas. Hanggang doon ka lang talaga. Hindi ka pwedeng lumampas, hindi ka pwedeng
humakbang, may mga area na kailangan mo na lang palampasin dahil pag pinigil mo, ikaw ang masasakote. Kailangan mo lang palampasin sa buhay mo yan. Kasi bakit? Kapag iyan ay pinigil mo, ikaw ang makakrush. Ikaw ang masisira. Kaya mga kapatid, may mga pangyayari sa buhay natin, yan ang misteryo sa buhay natin, at ang pinaka-powerful na pamamaraan yan ay walang iba, dumating ka talaga sa punto na huwag kang mag-aalam-alaman at sasabihin mong, I don't know. At hindi mo pwedeng sabihin laging, alam ko yan. Kailangan sabihin mong, I don't know. Ito yung powerful na salita na sabihin mong, I don't know. Hindi ko alam yan. May mga area sa buhay natin, na misteryo sa buhay natin, na darating tayo sa ating sarili na, Lord, di ko alam to. Kapos ako. At yun ang pagkakataon na ang Diyos manghihimasok sa buhay mo. Mga kapatid, sa pagharap ng buhay na ito, meron ding mga tanong kang dapat sagutin sa buhay mo at dapat alamin sa buhay mo. Sa pagharap ng buhay, kailangan ding malaman mo ano ang limitasyon mo. Kaya makita mo, pag hindi mo makita ang iyong limitasyon, wala. Lakas loob na lang pare-pareho. Saan ka makita? Dati ang lakas-lakas ng loob kong magmaneho. Ang lakas loob, di talaga pwede lakas loob lahat to eh. Nagmaneho ako, sakay ko pa naman yung buti di sumakay sa pastoran nun eh. Ang tindi talaga. Di, nagmaneho ako. Hallelujah. Kasi nung una, nakapagmaneho ako, yung nasunog kasi yung kapitbahay namin. Tapat lang ng apartment namin. May owner jeep kami noon. Dinadrive-drive ko lang yun eh. Ngayon, may sunog na talaga, hindi na ako pwedeng, di talaga magmaneho nito, maglakas loob. Minaneho ko talaga. Ang mga anak ko sakay. Ang saya ng mga anak ko liit. Walang kalaman. Ako natatawa na lang ako ngayon, pambira ito. Si Jet tuwan-tuwa. Weh, dapat ko magdanay. Si Jet tuwan-tuwa. Alam mo ba? Hindi, siyempre, sa kauna-unan, nakagawa ko. Naligtas. Walang nakalaya. Kasi nakalayo kami sa sunog. Nasakay yung dapat isakay. Si pastor ang naiwan. Kaya ayaw niya sumakay talaga. Inaayos kasi niya yung gamit. Now, sa madaling sabi, pagdating sa Isabela, nako, ang tuwa-tuwa na naman ang aking mga anak. Sakay na naman lahat. Nawala kami. Sa Minante. First time namang nawala, naputol naman yung monobela. Kadami-dami namang mapuputol monobela pa. Alam mo yung giya ng monobela? Yung giya ng monobela, kahit anong iwas mo nung wala ka na magagawa. Naputol ba naman? Ano ba naman merong lakas ako maputol yon? Ang una ko pang nabunggong sasakyan, tuloy ka, Joseph. Ang una ko nabunggong sasakyan, yun yung sasakyan ni Ninong ko na kapitan. Buti na lang Ninong. Buti na lang Ninong. Napatawa niya. Di naman talaga nasira yung sasakyan niya, akin ang nasira. Kasi year 2000, year 19, kupong-kupong pa yata yung sasakyan niya yun na yun. Mga kapatid, may mga area na kailangan mong maintindihan saan ang limitasyon mo. Sa pagharap ng buhay, kailangan maintindihan mo yung limitasyon mo kasi yung totoong success ay alam mo kung nasaan lang ang iyong boundary. Alam lang kung nasaan, hanggang saan ka lang. Pangalawa mga kapatid, sa pagharap sa buhay ay yung
alam mo rin kung sino meron kang responsable kung kanino. Yung alam mo yung you are responsible for. Meron mga bagay na ikaw talaga ang mananagot. Kailangan maintindihan mo rin yun. Pangatlo, may mga bagay na ikaw ang may responsibilidad at hindi mo responsibilidad. Pag naintindihan mga kapatid, yung mga desisyon sa buhay na yan, kailangan mong maunawaan sa pagharap ng buhay 2019. Kailangan maintindihan mo sa pagharap ng buhay na to at hindi ka pwedeng manisi kung kani-kanino. Di mo pwedeng sisihin ang mama mo, ba't ganyan ang buhay mo? Hindi mo pwedeng sisihin ang mga nakapaligid sa iyo, ba't nagkaganyan ang buhay mo? Mga kapatid, may mga area sa buhay mo na ikaw ang may dahilan kung bakit nagkaganyan ang buhay mo. 2019, kailangan maintindihan natin ito. Kailangan maunawaan natin ito sapagkat may mga examination sa buhay natin. May mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin pwedeng idamay ang ibang tao. Hindi natin pwedeng idamay sila. Like for example, yung pagkontrol mo sa iyong sarili. Ang pagkontrol sa sarili, it takes self-control, hindi naman God's control. Ito yung isa sa area na hindi pwedeng pangimasukan ng Diyos sa buhay mo. Yung will mo, mga kapatid. Kung meron mang pinakamakapangyarihan na kapangyarihan meron dito sa lupa, walang iba, walang makakatumbas sa power of the will. Kasi yung will na yan ay hindi yan under God's control. It is under your control. Kaya tinawag na ang will natin, it implies self-control. At yan ay hindi pwedeng mag-crossover ang Diyos sa buhay mo. 2019, walang mag-crossover dyan. Hindi rin makikialam ang Diyos sa will mo na yan. Unless kahit ginawa na ng Panginoong Hesus, ang ginawa niya lahat, binigay niya ang buhay niya, ang mercy niya, ang kanyang buhay, ang dugo niya, nabayubay siya sa krus, na buhay na mag-uli siya. Mga kapatid, yung lahat ng yon ay baliwala kung hindi mo isusurrender ang sarili mo. Yan yung isang area ang hindi pwedeng bahala na ang Diyos. Pero wala ka namang pananalig. Mga kapatid, merong isang area sa buhay natin na napakataas niyan at hindi mo po pwedeng panghimasukan yan. Merong area naman din sa buhay mo na yung will na yan na hindi pwedeng panghimasukan ng Diyos. Kaya napakahalaga, mga kapatid, na sabihin mo sa iyong sarili na, Panginoon, itong area na sa buhay ko na hindi mo kayang pakialaman, ay mapapakialaman mo lang kung papayagan kita na ikaw na ang maging Panginoon ko. Ito po yung 2019 na dapat nating maintindihan. At dapat din nating maintindihan at malaman kung ano yung bagay sa ating sarili when facing life. Kanina, napag-usapan natin yung misteryo ng buhay. May mga tanong di mo ma-explain, may mga tanong di mo maunawaan. Ito na pong area na to, may mga bagay na kailangan mong malaman na hindi rin ikaw makagagawa sa paghaharap ng buhay in regards of facing life. Mga kapatid, let God be God. Hayaan natin ang Diyos ang maging Diyos. Alam mo ba, ang pinakamatinding temptation sa buhay, alam niyo kung ano? Ang pinakamatinding temptation sa buhay, tukso sa buhay. Ang tukso sa buhay, alam niyo kung ano? Kung mag-a-attempt ka na di mo na kailangan ng Diyos. Dahil ikaw na ang Diyos sa sarili mo. Kaya nga mga kapatid, may mga bagay sa buhay natin that only God can do. Let God be God. Only God can do. Kailangan isettle natin yan sa ating mga sarili that only God can do. Ano ba yung mga bagay na yun? I-define mo yan. Ano ba yung mga bagay na to? I-define mo yan sa sarili mo. There are things, mga kapatid, that only God can do. Let God be God.
Amen? Let God be God. May mga bagay din, mga kapatid, that only God knows. Let God be God. There are things in life that only God knows. 2019, huwag kang mag-aalam-alaman. Maniwala ka. Ako, nilagay sa inyong buhay, maging senior pastor dito. May bagay na hindi ko kayang abutin na only God knows. Only God, I just keep myself to Him at sasabihin ko lang, di madali ang church, di madali ang gawain ng Diyos. Dahil unang-una sinasabi ko na, Lord, ang gawain nito'y hindi akin. Only God knows. Kaya ito yung introduction, medyo mahaba ito. Mga introduction pa lang itong aking bubuuin sa inyo bago kukuha ng text mamaya. There are things that God knows that He won't tell you. Like for example, kung maalala nyo si Abraham, iwan mo ang Kaldea. Iwan mo ang Kaldea. Sabi ng Hebrew 11, si Abraham nagpunta lang na di alam kung saan pupunta. Only God knows. May mga area na hindi ipapaalam sa inyo ng Diyos at hindi rin niya sasabihin sa iyo. Alam mo kung bakit? Kasi meron siyang gustong makita sa buhay mo. Let God be God. Number 3, there are also things that only God understand. May mga bagay na hindi po natin maunawaan na Diyos lang ang makakaunawa niyan. May mga bagay na Diyos lang nakakaunawa niyan. At may pinakahuli, may mga bagay sa buhay natin na Diyos lang din ang makapagpaliwanag. Kanina, only God knows. Only God can do. Second, only God knows. Number 3, let God be God. Only God understand. And number 4, only God can explain. Pag pinilit mong i-explain yan, doon na pumapasok ang salitang self. Kaya mga kapatid, ang tanong dito, would God is after a strong faith? Ang Diyos ba ay interesado doon sa faith mong napakalakas? Ang Diyos ba ay interesado doon sa paglago ng paniniwala mo? Doon sa pangahahawak mo sa Kanya? Ang Diyos ba ay interesado na ang paniniwala mo ay lalong lumakas at lalong lumago? Mga kapatid, buksan natin ang Bible sa John chapter 6. John chapter 6, verse 24. Alam natin ang istorya na to, mga kapatid, sa buhay ng Bible na ito. Alam natin ang istorya na to kasi ito yung istorya na kung saan ang Panginoong Hesus ay nagpakain. Sabi doon, kaya nang makita nilang wala roon si Jesus at ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nang makita nila si Jesus sa ibayo ng lawa, siya'y tinanong nila. Doon mo makita mga kapatid, sila'y tinanong nila, parang gusto nilang sabihin, nasaan ka Lord? No? Nasaan ka Lord? Nung nakita nila ang Panginoong Hesus, nasaan ka Lord? Nung makita nila, verse 25, Rabbi, when did you get there? Sabi niya, Guro, kailan pa kayo narito? Kasi tumawid ang Panginoong Hesus. Kasi ang Panginoong Hesus kailangang umalis doon sa Tiberias na yon. Kailangan siyang umalis kasi ang Panginoong Hesus, ang tao na pabusog niya, ang tao na pakain niya, ang tao ay talaga namang napainom niya at sila po lahat ay nabusog at napainom. Ang mga taong ito
Kaya umalis si Jesus sa lugar na yon sapagkat gusto nilang gawing hari ang Panginoong Hesus. Ang kaharian ng Panginoong Hesus na itinatayo ay hindi kaharian sa lupa. Ang kaharian sa langit ang gusto niyang itayo. Ang kalooban ng Diyos sa langit para lang sa lupa ang gusto niyang itayo. Hindi siya pwedeng matenga sa pagkain lang ng lupa meron dito. Hindi siya pwedeng matenga sa inumin ng meron lang dito sa makasanlibutang ito. Kaya sinasabi ng mga taong ito, Guro, nasaan ka? Kasi hinabol-habol nila ang Panginoong Hesus. Hinabol-habol nila ang Panginoong Hesus. Mga kapatid, kung 2019, kailangan nating maintindihan ano ang hinahabol natin sa buhay. Ano po ba ang dahilan kung bakit natin hinahabol si Jesus? Bakit po natin sinasabing, Guro, kailan pa kayo dito? Kasi sila ay sumunod din sa Panginoong Hesus. Sila ay sumakay din sa bangka at humabol sa Panginoong Hesus sa Capernaum. Bakit? Dahil nakita nila, nasaksihan nila, nakatikim sila ng dapat nilang matikman, nasaksihan nila ang mga himala sa Galilea. Kaya napansin ng Panginoong Hesus na siya ay talagang gagawing hari ng mga taong ito. Kaya talagang si Jesus ay umalis sa crowd. Tingnan niyo, ang Panginoong Hesus hindi naghahabol ng posisyon. Hindi naghahabol ng palakpak ng tao. Hindi naghahabol ng ilalagay nila ang Panginoong Hesus sa parada. Kundi mga kapatid, ang consciousness ng Panginoong Hesus ay ang kalooban ng Ama. Kaya kung inyong mababantayan mga kapatid, si Jesus ay sumagot sa verse 26. Si Jesus ay sumagot sa kanila, Truly, 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 I say to you. Sabi niya, sumagot si Jesus, totoo ang sinasabi kong ito. Hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Ito po yung area na defining moment natin ito. Mga kapatid, 2019, ito yung bungad mga kapatid sa 2019 na madamba na talaga natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay. Malagyan talaga ng mataas na diin ang Panginoong Hesus sa ating buhay na siya talaga ang ultimate na ating kailangan. Kaya sinabi ng Panginoong Hesus, hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo at ng tinapay at nabusog. Ang sabi niya, wag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkaing hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao. Sapagkat ipinapakita ng Diyos Ama na siya ang may ganitong karapatan. Mga kapatid, paano kung hindi ka na ibibless sa gawaing ito, mananatili ka pa kaya? Paano kung wala kang tinanggap, mananatili pa kaya? Paano kung wala kang posisyon, manatili ka pa kaya? Paano kung wala kang ministry, manatili ka pa kaya? Ito ang masakit sa buhay natin pag hindi natin ito na-define. Kung tayo naghahabol lang sa tinapay na nakain at nabusog lang tayo, puro external ang ating hinabol, mga kapatid, nagkamali ka na. Na may mga bagay sa buhay natin na we cannot explain. May mga pangyayari sa buhay natin that only God knows. May pangyayari sa buhay natin na kailangan natin, Diyos lang ang ating pakahabulin, pakapursigihin. Manatili tayo sa salita niya. Manatili tayo sa mga sinasabi niya. Kaya nga mga kapatid, sabi ng Panginoong Hesus, do not work for the food which perishes. Sabi sa verse 27.
Huwag kayong gumawa ng isang bagay na alam nyong nabubulok at walang pahihinatnan. Huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pakasikapang kamtan. Huwag ang mga pansamantala, huwag ang mga bagay na ito. Kaya nga mga kapatid, what is your motive for following God? What is our motive for calling Jesus your King and your Lord? Bakit tinawag natin siyang King? Ano ang motibo natin? Dahil lang ba sa tayo nabusog? Dahil lang ba sa tayo nakakain? Dahil lang ba sa naibsan ang napatid ang ating mga iuhaw sa ating nararamdaman externally? Mga kapatid, kaya sabi ng Panginoong Hesus, huwag kayong magpakasikap sa mga bagay na nasisira. Kaya napakahalaga ang motibo natin sa kaharian ng Diyos. Napakahalagang maintindihan natin to sa 2019. Paano kung hindi pala i-bless ang company mo, maglilingkod ka pa rin ba? Paano pala alisin ang kotse mo, maglilingkod ka pa rin ba? Paano kung wala lahat yan? Paano kung wala na yung mga paborito mong barkada sa church? ...2019, kailangan mong mabalikan ang iyong sarili. Kasi itong mga taong ito naghahabol sa Panginoong Hesus. They want good things from Jesus. They want to live, they want to have it for free. Free nga naman talaga lahat. O malaya tayong maglingkod. O malaya tayo, walang sisita sa atin. Walang magbabawal sa atin. Just do what is right in our own eyes. Pero walang nagsasabi sa atin, oh, Paul yan, kagaya ni King Saul. Ang sabi niya, yung kay King Saul, sabi niya, sa Diyos ko naman ginagawa ito. Sa Lord ko naman pinaglilingkuran ko, ginagawa ko ito. Alam niyo po ba, kay King Saul sa Diyos niya ginawa, pero kay Samuel, ang sabi niya, hangal ka. Pero kay King Saul, sa Diyos niya ginawa yun. Sa context ni King Saul, he do what is right in his own eyes. Alam mo, minsan, maliit lang ang pagitan niyan, gabuhok lang yan. Kaya maging ready ka sa puso mo kung gaano ba katibay yung pananalig mo na yan kay Kristo Jesus. Paano kung wala yung mga gaan na yan? Paano kung wala yung saya na yan? Paano kung wala yung kasiyahan galing sa kabarkada na yan? Paano kung wala ang mga taong nakapaligid sa iyo na yan? Maglilingkod ka pa kaya? Kaya wag po nating isipin mga kapatid, itong 2019 evaluation time to, defining moment yan. Kaya yung persistency na yan, kailangan magpupursige ka talaga at magpursige ka, i-define mo sa sarili mo ano yung pinupursige mo. Kasi nandiyan nakakasalalay ang tagumpay mo bukas. Amen to that. Hindi po ako galit. Hindi. Ang hirap ng trabaho na. Kailangan idiretso. Amen po ba? Kailangan maintindihan natin ito. Ang Panginoong Hesus talaga naman. Ang mga taong ito sunod ng sunod sa Kanya. Sunod ng sunod sa Kanya. Kaya dinefine niya talaga sa mga taong ito. Ano ba yung inyong kinukumahog sa akin? Paano pala kung may mga pangit na nangyayari? Ito positive lang to Pero ang Panginoong Hesus, ilang beses pinagbintangan siyang Satanas siya. Bilyal siya. Ilang beses sinabihan siya na ikaw sino ka para lapastanganin mo ang Diyos. Siya pa ang pinagbintangang lapastangan siya.
And ultimately, ang mga nangyayari sa buhay niya ay hindi po talaga, hindi lang biro-biro ang matinding paghamon sa kanyang paniniwala sa Diyos Ama. Kaya mga kapatid, kailangan maintindihan natin ang mga hamon natin sa buhay. Sometimes, without we knowing it, unconsciously, we only follow God because He blesses us. What if? Paano kung hindi pala? Kasi may mga time, dinidelay ng Diyos, dinidelay ng Panginoon na huwag ka munang i-bless para i-check ang motive ng iyong puso. Magpapatuloy ka pa kaya? Ay, pupunta pa ba tayo sa GCC? Wala naman nangyari sa buhay natin. Ang tagal na natin dito, muna kang hindi anointed ang pastor kasi hindi niya ako napaiyak. Tapos pinapatawag pa ako lagi. Ngayon, hindi, patawag. Mas maganda yung patawag, di patawa. Paano pag di ka na tinawag? Ay may kultura pa naman dito, biglaan, walang handaan. Biglang tayo. At naalala ko si Ate Kasing dahil na-late kaming pumunta doon sa Lamay. Si Ate Kasing, si Ate Mila, namatay ni ata asawa ni, husband ni Ate Yogi. Ba, umiiyak rin pala si Ate Yogi, no? Alam mo yung biglang, kasi nalilate kami, biglang sabi ni Pastora, ikaw na, Ate Kasing, ang tumayo dyan. Ikaw na talaga ang mag-preach dyan. Eh, ang naabutan ko, tapos na si Ate Mila. Oh, ang naabutan namin si Ate Kasing. Tapos na si Ate Mila eh. So, 30 minutes pa nag-preach. 30 minutes na. Naubusan na talaga siya ng sasabihin. Si Ate Kasing, naubusan na ng sasabihin. Nandoon na nga ako, hindi pa nakahalatang, tigilan mo na. Sabi niya, mag-aaral na talaga ako, Pastor. Ganito pala dito, biglaan kang salang. Dalawang patay pinuntahan. Sila na talaga nag-pray sa pangalawang patay. Oy, kung gusto mo ng mga lingkod ng Diyos ng mga patayan, dalawa tawagin mo yan. Si Ate Kasing at si Ate Mila. Ang galing talaga, talaga namang tumayo sila. Marami pa naman tao. Yung pangalawa, maganda. Yung pangalawa maganda. Ano ba nangyari doon? Ay, wala na akong alam doon eh. Sa kwento nila. Sa kwento nila. Mamaya ikwento mo sa kanila ha. Okay, let's go to na. Alam nyo kung hindi nyo makita, mapapansin nyo, yung biglaan. Paano kung biglaan? Kasi may mga time talaga mga kapatid na ang Diyos talaga, sabi niya sa verse 27, do not work for the food which perishes, but for the food which endures to eternal life. Yung buhay na kung saan ay, yung pagkain na kung saan ay tatagos hanggang habang panahon. Yung buhay na pangwalang hanggan. Kaya nga mga kapatid, ito yung work ng Panginoon sa verse 28. Therefore they said to him, what shall we do? Sabi nila kay Jesus, they said to him, ano ngayon ang aming gagawin? Para so that we may work the works of God. Sabi sa verse 28, mga kapatid, ano ang aming gayong gagawin para magawa namin ang gawaing pinagagawa ng Panginoon? Ano ngayon ang aming gawin? Verse 29, Jesus answered them. Ang sabi niya, Jesus answered and said to them, this is the work of God, that you believe in Him who has sent by God the Father. Ito po yun mga kapatid. Ito yung gagawin nyo
Paano mo magawa ang pinapagawa ng Panginoon? Mga kapatid, ito yung pinapagawa sa inyo ng Diyos. Sumampalataya kayo sa sinugo niya. Tugon ni Jesus, sumampalataya kayo sa sinugo niya. Mga kapatid, ilang pangyayari sa buhay mo na nasettle ang problema mo sa buhay nang dumating ka sa church na to. Ilang mga pangyayaring pangit sa buhay mo na nasettle yan, naayos yan, may mga area sa buhay mo na nakaranas ka ng mga himala sa Panginoon na hindi mo kayang i-explain noon, na ngayon nasabi mo, now I understand. Bakit ako nandito sa church na to? Now I understand. Pero mga kapatid, yung pangyayari na yun ay isang pangyayari na yun kahapon. Tapos na yun mga kapatid, 2019, ano ang gagawin nyo na naman sa panibagong gagawing hamon sa buhay mo? Ano na naman ang iyong gagawin? Nasa verse 28 to 30. Sabi niya, believe on Him. Maniwala kayo. Sino po yung inutusan na ito, sinugo na ito? Ang Panginoong Hesus. At saan ang Panginoong Hesus ngayon? Nasa puso natin. Sino ang mga taong inatas ng Panginoon nilagay sa buhay nyo? Ito yun mga kapatid. As a senior pastor, handa ko pong pananagutan yan sa ngalan ng Panginoon. Maniwala kayo na may gagawin ang Diyos sa 2019 at malaking gagawin. Maghanda kayo mga anak. Don't put your faith in the activities of God. Huwag matenga ang buhay nyo sa mga aktibidades na yan, sa mga ministry na yan, sa mga miracle na yan, sa mga tinapay na yan, sa mga pagkain na yan. Mga kapatid, huwag kang tumutok doon. Makilala nyo personally si Jesus ang inyong alamin kung sino siya. Let God be God. Sino ba siya sa buhay mo? Paano mo ba siya binigyan ng mataas na puwang sa buhay mo? Kasi ang pananampalatayang malakas, number one, ang pananampalatayang malakas ay hindi pananampalataya kung hindi ito nadadaan sa pagsubok at nagtagumpay. Kung sa mga pagsubok ay papasa. Alam mo ba, di malalaman ang paniniwala mo pag ang pananampalataya mo hindi talaga nasubok. Subukan ito eh. Darangan ito ng sitwasyon sa buhay. Paano ka tatatag niyan kung walang bibingga sa iyo minsan? Kasi ang pananampalataya, the greatest work that you can do is believe. Paniniwala yan eh. Paniniwala yan. Kaya nga sinasabi niya, have faith in the one God that was sent by God, the Father. By the Father. Kasi alam mo, sabi ni Jesus sa kanya, I know you're following me because your motive. Bantayan nyo ang motibo na yan. Gaya niya ng ipon challenge na yan. Huwag niyong isipin ang ipon challenge na may babalik sa iyo. Ang isipin mo, ang ipon challenge, Lord, obedience ko to. Kasi kahit hindi mo hiningi, kagaya ng sinabi niya kay Solomon, ibibigay niya talaga. At sabi niya kay Solomon, sa 2 Kings chapter 4, kahit hindi yung hiningi mo, kahit yung hindi mo hiningi, ay ngayon din ibibigay ko rin sa iyo. Alam niyo po, di mo naman kailangan hingin magkakotse. Hingin mong lumago ka. Hingin mong lumago ka. Kaya dito maintindihan po natin ngayon na yung shifting talaga ng gagawin ng Diyos, yung shifting na gagawin ngayong 2019, yung pagpihit ng Diyos na gagawin ngayong 2019, kailangan po talagang maniwala ka doon sa pangmatagalan. Maniwala ka doon sa pangmatagalan na ginagawa ng Panginoon. Kasi bakit? Yan yung sinasabi niya
sa Matthew chapter 7 verse 25, meron po talagang shaking na mangyayari. Yung shaking na ito ay i-develop ang iyong persistency. Yung shaking na ito i-develop, hindi negative ito. Hindi po yung shaking para maging negative sa buhay mo. Ito po yung shaking na ma-develop ang paniniwala mo. Naalala niyo po ba yung sa Luke chapter 8? Kung maintindihan niyo po yung naglalakad ang Panginoong Hesus, naalala niyo po ba dito sa John 6 din, nung naglakad ang Panginoong Hesus sa chapter 6 verse 1 to the following, lumakad siya, at maging doon sa dagat na yon ng hinampas ng alon sa Luke chapter 8. Alam niyo po ba yung storm na yon, nang dumating ang storm na yon, ang Panginoong Hesus pwede naman niyang pigilin yun na hindi darating yon, na wag nang dumating. Pero ang ginawa ng Panginoong Hesus, natulog lang siya doon sa bangka. Hinayaan niya lang yung uga noong bangka, yung pagbuga ng hangin na yon, yung alon na yon, hanggang halos magkadatupok yung bangka, pero si Jesus natutulog lang. Ang mga alagad ay talaga namang sabi niya, naku, gisingin nyo na yan, naku, malulunod na tayo. Pero ang Panginoong Hesus, hindi lang, wala lang, hindi lang talaga niya inintindi, bahala kayo dyan, tingnan natin. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, nung ginising niya, tinigil niya na yung alon, tinigil niya na yung hangin, tinigil niya yung bagyo. Ang sabi ng Panginoong Hesus, where is your faith? Alam niyo, mga problema sa buhay, hindi yan para negative. Ang mga problema sa buhay ay dumating yan para yung strength mo ma-develop. At itong matindi, hindi mo pwedeng, you can never bribe your strength unless you test it. Hindi mo pwedeng lagyan ng strength mo, pwedeng lagyan ng steroid. Kasi para magkaroon ng muscle, alam mo, ang strength sa buhay, hindi po ito muscle ng kamay, muscle ng mga braso. Ang strength sa buhay ay yung pananalig mo. At hindi mo pwedeng lagyan ng Diyos dyan. Hindi mo pwedeng bayaran ng Diyos dyan. Lord, nagbigay na ako, kaya bibigyan mo rin ako ng strength. Kaya nga mga kapatid, kung inyong mababantayan the work of God, ang sabi niya, believe on Him. Believe me. Sabi ni Jesus, don't put your faith in the activities of God. Like miracle, like bread, like the water that you drink. Hindi lang po yun. Kaya sabi niya, the greatest work that you can do is believe. Amen po ba? Paniwalaan natin ito, mga kapatid. Letter B, trust Him. Sabi sa verse 31 to 33, our fathers ate the manna in the wilderness. John 6, verse 31 to 33. Yung letter A kanina, believe Him. Letter B, trust Him. Magtiwala tayo sa gawa ng Panginoon. Magtiwala tayo. Kaya kung mapapansin nyo po, sa verse 31, our fathers ate the manna in the wilderness. Ang mga magulang natin doon sa kasukalan, doon sa disyerto, as it is written, doon mga kapatid, pinakain sila ng pagkain na yon na galing sa bumababa, galing sa langit. Mga kapatid, na nagiging flakes po yon, nagiging sky flakes po yon. At nakakain nila, natitikman nila. Kaya nga sabi ni Jesus sa verse 32, truly, truly, I say to you, it is not Moses who has given you the bread out of heaven, but it is the Father who gives you the true bread. At sabi sa verse 33, yung bread na galing sa Diyos, na kung saan ay bumaba mula sa itaas sa langit, ay nagbibigay ng buhay sa mundo. Kaya ang manalig sa Panginoong Hesus, hindi sa mga himala at pagpapala, kundi siya ay nananalig mismo personally sa Panginoong Hesus. Mga kapatid, kaya nung binanggit ng Panginoong Hesus to, ang kakain sa mana na binigay ni Moses ay temporaryo.
Pero ang kakain sa manang galing sa Diyos na ang Panginoong Hesus. Kaya sabi ng Panginoong Hesus sa verse 53, tingnan natin. Ito po yung binanggit ni Pastor Noel kanina eh. Sabi sa verse 53, kasi binanggit na ng Panginoong Hesus ito tungkol sa pagkain ng buhay. Pagkain, yung buhay na kung saan ay walang iba kundi yung kanyang katawan. Alam niyo po ba, sa verse 52, silang mga Jews na ito, ang mga Hudyo ay nagtatalo-talo. The Jews began to argue with one another. How can this man give us his flesh to eat? How can this man give his flesh to eat? So Jesus said to them in verse 53, truly, truly, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in yourself. Mga kapatid, maliban na ito yung kainin, wala kayong buhay sa inyong sarili. Wala kayong silbi. Wala kayong pangitain. Di kayo makakakita sa paraan ng Panginoon. Ano yan sa ating panahon? Sa ating panahon, mga kapatid, ito po yung bread na yan, hindi yung hinahawakan mo, kundi yung humahawak. Ang matinding revelation dyan sa bread na yan ay hindi yung bread na gawa ng harina, kundi yun ay expression ng obedience mo sa pag-alala. Kaya nga, He broke it. Kaya nga, pinutol niya yun. He broke it. Pinaghati-hati niya yun. Kasi yung broke na yun, yun yung doon siya sa mga latay niya, doon yung katawan niya na inalay niya, doon sa krus, doon sa mga latay niya, tayo ay magsipagaling. At yung katawan na yun, na nagpapaalala sa atin, na yung tinapay na yung nagpapaalala sa atin, na nagsasabi ngayong 2019, ang sabi ng Panginoong Hesus, you are my bone and you are my flesh. Binanggit ulit yan ni David. Ang mga tao nagsabi kay David, David, we are your bone and we are your flesh. Yan yung nasa 1 Chronicles chapter 11. David, we are your bone and we are your flesh. Ang tinapay na tinutukoy na yon na dapat bigyan ng mataas na emphasis ay walang iba kundi yung humahawak. Yun po kasi ang may buhay na nagsasabi na, Lord, ako ay kasama mo, kaisa mo at ang buhay ko'y ikaw. Let God be God. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, mga kapatid, sabi sa verse 55, for my flesh is true food, and my blood is true drink. Kung inyong mababantayan, sa sunod-sunod na mga salita, sa verse 63, it is the Spirit who gives life, and the flesh profits nothing. Alam niyo yung mga tao biglang umalis. Di nila kakayanin to. Tiningnan niya ang kanyang mga alagad at ang sabi niya, kayo din ba ay aalis? Sumagot si Peter, Lord, saan kami pupunta? Kanino kami pupunta? Nasa sa iyo ang buhay. Mga kapatid, ang Diyos ay Diyos natin dahil siya ang bukal ng buhay. Sa lahat ng sitwasyon natin, dumating nawa tayo na, Lord, hindi itong mailalaman ko sa tiyan ang pinakamahalaga eh. Although kailangan ko yun. Pero ang pinakamahalaga, kung paano kita sundin at paano kita maging Diyos sa lahat ng aspeto ng aking buhay. Paano ba kita kinikilala sa mataas na aspeto ng aking buhay? Ako, natutuwa ko na replika ito eh.
mga magulang. Si Benjo at saka si Red. Hanga ako kay Red kahit na siya ay napilay. Hala, sige anak, diretso lang. It doesn't matter. It doesn't matter. Yung bata, sunod lang. Si Benjo, pupungas-pungas nung tinanong ko, anak, ready ka na ba? Sabi ko, anak, let God be God. May mga bagay na di mo alam, Diyos lang ang magpapaalam kung gusto niyang ipaalam sa iyo. May mga area sa buhay natin, mga kapatid. Ano man nangyari sa company mo, ano man nangyari sa buhay ng mga pamilya mo, buhay ng mga anak mo, buhay ng lahat. May mga bagay sa buhay natin na Diyos lang makakasagot. Hindi mo kailangang pilitin. Much better, the most powerful statement na pwede mong sabihin, Lord, di ko alam yan. At doon magsisimula ang Diyos ipapaalam sa iyo. Dahil may pagkahinog ang lahat ng panahon. Maghintay ka sa pagkahinog. Sabi mo sa iyong katabi, mahihinog ka rin. Tanungin mo ang katabi mo, hinog ka na ba talaga? Let God be God. Tayo po ito,